Si Vladimir Putin, panghabambuhay na presidente ng Russia, ay mahilig sa makinang panggiling ng karne at 3 araw na espesyal na operasyong militar. Siya siguro ang pinakaayaw na kapitbahay mula Baltics hanggang Caucasus. Ang ideya niya ng diplomasya ay parang pananakop lang pero may dagdag na papeles. Pero paano nga ba talaga nakikitungo ang Moscow sa mga bansang katabi nila? Sino ang umiiwas at sino ang nag-iisip kung sila na ang susunod sa listahan? Manatili ka lang para malaman. Una, pumunta muna tayo sa malayong silangan ng Rusya. Diyan mo matatagpuan ang unang hintuan ng Bring Back the Empire World Tour China. Magkatabi sila ng hangganan at may mahabang, alanganing kasaysayan. Kung Facebook status ito, siguro it's complicated ang nakalagay. Minsan may putukan pa ng artilyeriya. Noong 1969 naglaban sila sa maliit na digmaan sa lupa malapit sa isla ng Domansky at Telekti. Isang hiwalayan na sobrang sama. Umabot pa ng 2,000 bago nila nahati ang mga gamit. Ngayon, purong ngiti na lang. Walang limitasyong mga strategic partner. Ibig sabihin ay magkaibigang may benepisyo. Pero hindi ito ginagawang opisyal ni Putin. Kapag formal ang alyansa, lilitaw kung sino ang may kontrol at hindi siya. Malamang naiinggit siya habang nakatingin sa mapa ni Xi. May natural na depensa ang China dahil sa Himalayas, samantalang ang Russia ay may Urals na parang mga humps lang sa kalsada. Pero hindi naman sa silangan nakatuon ang mga alalahanin ni Putin. Ang problema niya ay ang mga naka-NATO uniform. Kaya makikipagkaibigan muna siya sa Beijing. Hindi kalaban ang China. Hindi kayang makipaglaban ng Russia, kaya ayos lang ang China. Walang giyera, walang problema, medyo awkward lang ang mga hapunan kasama si Xi. Pero kung titingin ka sa kanluran, makikita mo ang mga kapitbahay. Si Putin ay hindi mapakali dahil sa number 11 Belarus. Madali lang piliin, pero may rason kung bakit sila kasama sa listahan. Ang Europeanong eroplano. Mula France hanggang Urals, higit 1,200 milya mula Arctic hanggang Caspian. Parang higanteng welcome mat ito para sa mga nagwawalang hukbo tulad ng Sweden, Napoleon at Germany. 2 beses na nilang binagsakan ng pinto at sa bawat pagkakataon. Parang nasusunog na frat house ang Russia matapos ang magdamagang inuman na may armas. Gusto ng mga pinununo ng Moscow ng buffer zones, parang moat gamit ang ibang bansa para protektahan ang kanlurang sentro, isang geopolitical na personal space. At si Russia ang tipo ng tao na napapaatras kapag iniisip mong umupo ng masyadong malapit. Nang bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics noong 1991, bumagsak din ang mga hangganan ng Russia. Ang kapatagan ay tila bukas na paanyaya sa mananakop daan papuntang puso ng Russia kung saan nakatira ang 80% ng mga Ruso. Para kay Putin, ang Soviet Union ay parang minahal na nawala. At hanggang ngayon, parang lasing pa rin siyang tinatawagan ito tuwing 3:00 ng madaling araw. Kung Belarus ang panakip butas, siya ang tinetelegraman ni Putin ng gising ka pa ba? Si Alexander Lukashenko ay namumuno mula 1974 panahong uso pa ang dial-up internet. Ginawa niyang negosyo ng pamilya ang diktadura at ang relasyon niya sa Moscow ay lampas pa sa politika. Ito ay espiritual, emosyonal at halos parang kwentong fanfiction. Tinuturing niya ang wikang Belarusian at kultura na parang expired na yogurt sa ref. Nandyan lang, pero mas mabuting huwag pansinin. Noong dekada 90, parang lasing na oso ang Russia ni Boris Yeltsin na pagalagala. Malaki ang pangarap ni Lukashenko. Iniisip niyang siya ang susunod na malaking tao. Ang leader ng isang bagong Slavic superstate, isang union state, Russia at Belarus, sa ilalim ng iisang gobyerno, iisang ekonomiya, isang malaking pagbabalik-tanaw sa Soviet. Pagkatapos dumating si Vladimir Putin at sinabi, "Cute, pero ako na ang bida ngayon." Ang kalayaan ng Belarus ay parang nakababatang kapatid na malaya lang habang nanghihiram ng kotse, gasolina, pera at Netflix password mo. Ang Russia ang nagpapanatili ng ilaw, literal na may diskwentong langis at suportang pampolitika. Noong sinubukan ni Lukashenko ang kanyang talagang nanalo ako sa halalan, noong 2020, hindi na naniwala ang mga tao. Sumiklab ang mga protesta, nagtawanan ang buong mundo, at kinailangan pang makialam ni Putin para hindi mapatalsik ang paborito niyang katuwang sa rehiyon. Halos hindi nakaligtas ang Belarus. Kaya nanatiling tapat na kapitbahay ng Russia sa kanluran ang Belarus. Parang Airbnb ng Moscow para sa mga tangkeiyan, at ang swerte nila dahil dito. Kung tapat na aso ang Belarus, ang Ukraine ay malayang espiritu at palaban na nagdadala sa atin sa bilang 10,
Matagal na ginapos ng Moscow ang Ukraine. Minsan mahigpit ang kontrol, minsan naman ginagamitan ng puppet regime na kunwaring independenteng laging sumusunod sa gusto ng Kremlin. Mahiwaga talaga ang galaw ng universo. May mahalagang timeshare ang Russia sa Black Sea, base ng hukbong dagat sa Sevastopol, para itong geopolitikal na katumbas ng pag-iiwan ng sipilyo sa bahay ng kaibigan mo. Pagsapit ng huling 2013, nawala ang katahimikan sa Kyiv. Si Pangulong Yanukovych, paboritong utusan ng Moscow, ay nagpasya na iwanan ang European Union. Sa halip, bumalik siya sa Russia. Hindi natuwa ang mga Ukrainian. Malalaking protesta ang sumiklab. Si Yanukovych ay nag-iimpake na ng kanyang mga gamit para sa isang biyahe patungong pagpapatapon. Pagkatapos, biglang lumitaw ang mga maliit na berdeng lalaki sa Crimea at Donbas. Parang mga bisitang hindi inanyayahan sa party na tangke ang dala imbes na nachos. Tinake ni Putin lahat ito ng personal. Ayon sa kanya, ang Russia, Belarus at Ukraine ay isang malaking pamilya, maliban na lang sa bahaging masaya at pamilya. 4 na taon na ang lumipas. Posibleng hawak na nito ang ikalimang bahagi ng Ukraine kapalit ng higit 1 milyong nasawi. Nagpatong-patong ang mga parusa na parang nesting dolls. Kaya, sulit ba? Depende kung sino ang tatanungin mo. Marami ang magsasabi ng hindi. Dapat madali ang Ukraine pero hindi nangyari. Sa Hilaga, lalo pang lumalala. Bilang siyang Finland at Norway. Natatakot ba si Putin sa NATO parang halimaw sa ilalim ng kama? Sa totoo, isa lang itong pinalaking barangay tanod na mas maganda ang gamit. Nakatayo ito sa isang patakaran. Ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Pansinin ang salitang pag-atake. Walang nakasulat na patakaran tungkol sa pananakop sa maliliit na letra. Walang clause tungkol sa paghahari sa mundo na nakatago sa Artikulo 5. Agad matatanggal ang miyembro pag sumubok, mas mabilis pa kaysa oligarkang nasa ikalimang palapag. Oh, at kung gusto mo ang mga map drops na to, siguraduhin pindutin mo ang subscribe button. Ito lang ang paraan papuntang Russia na hindi ako tinetext ng State Department. Kaya pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet, hindi agad tumakbo ang silangang Europa papunta sa alyansa. Lumayo sila mula sa Moscow. At pagkatapos ay dumating si Finland, ang tahimik na kapitbahay na may dalang chainsaw sa likod niya. Noong 2023, sumali ito sa NATO, ang hangganan ng alyansa sa Russia. Nadoble ito magdamag, dagdag 30 milyang sakit ng ulo, pero hindi ito ang digmaang gusto ni Putin. Ang Finland ay nagyayelong bangungot, kagubatan, lawa, dambuhalang lamok, at tanawin na nilalamon ang mga hukbo na parang yelo. Matagal nang dumating dito ang digmaang taglamig mula Moscow. Noong 1900 at 39 nilapa ng Mannerheim Line ng Finland ang mga dibisyon ng Soviet na parang snowplow sa mga turista. Oo, nakuha ng mga Soviet ang ilang milya, pero 4 na beses din ang dami ng kanilang nasawi. Hindi yan tagumpay, para yang si Darwin na may pala, at mas matindi pa ang Finland. Ngayon, lahat ng lalaking 18 to 60 ay pwedeng tawagin, parang milisya na ang bansa, nakaparka lang. Sanay ang hukbo nila lumaban sa panahon na pati bakal sumisigaw at nagyeyelo ang diesel. Dumikit na ang mga daliri sa baril at ang mga Pinoy Fin ay magpapakibit balikat lang at sasabihin, Martes lang yan. Kung susubukan ulit ng Rusya, hindi na ito digmaan kundi parang sequel. Parehong kwento at katapusan, mas maraming NATO, walang gantimpala sa Finland, puro frostbite at masasamang balita lang. Isa na namang estratehikong hakbang na nauwi sa kapahamakan. Alam na rin yan ni Putin. Maaaring malupit siya pero hindi siya tanga. Sa Finland namamatay ang ambisyon dahil sa sobrang lamig, kaya hindi na rin kasama ang Finland sa usapan. Masyadong malamig, masyadong magastos at masyadong armado. Pero sa timog nun, iba ang kwento. Numero 8, Estonia, Latvia at Lithuania. Nang sumali ang Baltic sa NATO, noong 2004 nagpanik ang Moscow. Simula huling ika-18 siglo, kontrolado o impluensyado ng Russia ang Estonia, Latvia at Lithuania. At hindi lang sila basta malalayong probinsya, sila ay mga baybaying lupa sa Baltic Sea, pangunahing real estate kung imperyal ang pag-uusapan. Araw-araw, halos 2,500 barko ang dumadaan doon na bumubuo ng 15% ng pandaigdigang kalakalan. Hindi lang dagat ito, kundi conveyor belt ng pera. Ang Unyong Sobyet ay lumulutang sa pera, tapos dumating ang pagbagsak. Halos lahat ay nawala sa Russia, maliban na lang sa Kaliningrad, isang nag-iisang base militar na nasa pagitan ng Poland at Lithuania. Wala nang iba. Ang mga bansang Baltic ay sumali na sa NATO. Para kay Putin, hindi lang iyon pagkatalo, kundi isang kahihiyan. Oo,
Maliit lang ang mga Baltic. Ang Estonia ay may 7,700 sundalo, Latvia 17,000 at Lithuania 23,000, pinakamalakas sa tatlo. Kahit idagdag ang reserba, parang tapang lang ng isang matinding email. Sa isang karaniwang digmaan, kayang-kaya silang lamunin ng Russia. Kaya naman, dali-dali silang sumali sa NATO. Hindi pa handa ang Russia kumilos bago 2004. Sa ngayon, ang Artikulo 5 ang nagliligtas sa kanila mula sa bagong Liberation Tour. Pero ngayon, ang totoong tanong ay kung talagang tutugon ang kanluran sa kabila ng lahat ng usapan tungkol sa pagkakaisa. Ang mga Baltics ay wala namang masyadong naiaalok sa United States o kanlurang Europa maliban sa moral na pagkabahala at masasamang balita. Pero para sa Rusya, ang isang biglaang pag-atake doon ay magbubutas ng kredibilidad ng NATO. Kung magsimula man ang ikatlong digmaang pandaigdig ng sinadya, malamang hindi dahil sa nukes o Ukraine, dito ito magsisimula. Malamig, patag, madaling makalimutan, tatlong maliliit na bansang posibleng magpasimula ng gulo sa mundo. Pero may isa pang lugar na malapit lang, kung saan maaaring hindi sinasadyang magsimula muli ang ikatlong digmaang pandaigdig. Numero 7, Polonia. Ang Kaliningrad ay natira mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maliit pero matindi parang si Jimbro. Iniiwasan ng lahat ang 5,800 square miles na puno ng pagpapasikat, 200,000 sundalo at top na laruan ng Russia. Taktikal na nuklear, oo, di alam ang bilang, pero sapat para sirain lahat ng datos. Parang baril na nakatutok sa Lithuania at Poland at alam yan ng Warsaw. Kaya umaabot sa 5% ng gross domestic product nila ang gastos sa depensa. Mas mataas pa yan kaysa sa alinmang miyembro ng NATO. Mahaba at puno ng karahasang kasaysayan ang relasyon ng Poland at Russia. At kung hindi pa sapat yon, katabi pa nila ang isa sa pinakamahinang bahagi ng NATO, ang Suwalki Gap, 68 milya ng delikadong heograpiya. Ang bersyon ng Europa ng lantad na leeg. Kaliningrad sa kanluran, Belarus sa silangan. Pisilin mo yan at mapuputol ang koneksyon ng Baltics sa natitirang NATO. Dahil sumali na ang Finland at Sweden, hindi na iyon magiging isang malaking sakuna. Pwedeng padalhan ng supply ang Baltics sa dagat pero mahirap pa rin ito. Pwedeng atakihin ang Poland mula sa dalawang panig. Hindi nakapagtataka na naghahanda na ang Warsaw. Pinalibutan na nila ng bakod ang mga hangganan nila kahit bago pa ang Ukraine. Dumating ang East Shield noong 2024-200 at 49 na milyang bunker trinsera at AI camera na nagmamasid, isang Maginot Line ng ika-21 siglo. Ang kaibahan, ito talagang gumagana. Ang Polonia ay palaging naging premyo sa kapatagan ng Europa. Patag, bukas at palaging minamala sa kasaysayan, pero hindi na ngayon. Ngayon, siya na ang kapitbahay na nag-eehersisyo buong pandemya. Maaaring gustuhin ni Putin sumugod pa kanluran. Pero alam niyang hindi madaling magpakita ng lakas sa Polonia. Siya lang ang nag-eensayo para sa rematch na ito mula 1,900 at 39 sa lugar na iyon. Wala nang usapan sa kanluran, masyadong armado at handa, masyadong Polako. Ang tunay na aksyon ay nasa mas timog pa, bilang 6 Azerbaijan. Tingnan natin ang Volgograd Gap. Ito ay makitid na lupain sa pagitan ng Dagat Azov at Dagat Caspian. Ito ang makitid na pasilyong nag-uugnay sa Europeanong bahay ng Russia papuntang Timog Basement. Tinarget ito ng Alemanya sa parehong digmaang pandaigdig, hindi lang dahil sa langis. Ang may kontrol dito ang may hawak sa timog na pintuan ng Russia. Kapag nawala ito, mawawala rin access mo sa Rostov-on-Don at Crimea. Ang tanging ibang ruta ay isang malatanawing biyahe sa sinakop na Ukraine. Hindi ito kasama sa bucket list ng kahit sino. Dalawang magkapitbahay ang may magkaibang relasyon. Isa maayos, isa magulo. Madali ang Azerbaijan. Para itong mini-Russia, mas maganda lang ang panahon at kaunti ang protesta. Walang debate o eleksyon at walang mahalagang nangyayari. Nawawala ang mga mamamahayag, walang aksyon ang NATO at patuloy ang kalakalan. Langis, gas, at minsang photo-op ng diktador. Ang nag-iisang sagabal, ang rehiyon ng Nagorno-Karabakh, nasa Azerbaijan ito. Gusto ito ng Armenia. Imbes na suportahan ng Rusya ang Armenia, nagkunwaring estatwa ang karamihan sa peacekeeper nila nang bawiin ng Azerbaijan ang rehiyon. Halos hindi kumurap ang Moscow. Hindi mo pwedeng sirain ang pagkakaibigan, lalo na kung kakapirma lang ng kaibigan mo ng kasunduan. 2 araw bago salakayin ang Ukraine, nagkaroon ng kooperasyong militar, sabayang pulisiya at tulungan gamit pa ang parehong panulat para sa Moscow. Perpekto. Matagal nang naghahanap ang Europa ng enerhiya na hindi galing sa Russia. Sana ay naging kapalit ang Azerbaijan.
Ngayon, parang extension cord na lang ito sa Kremlin. Pinili ni Putin ang mas tapat at kapaki-pakinabang na autokrata kaysa Armenia para sa seguridad sa timog at sa susunod niyang hangganan. Hindi kasing palakaibigan at tiyak na hindi kasing predictable para sa Russia. Isa ang Azerbaijan sa pinakamabuting kapitbahay, basta tatalikuran lang ang Armenia. Pero may mas masalimuot pang lugar sa tabi mismo nila. Bilang 5, mukhang hindi na ganoon kahalaga ang Georgia ngayon. Pero noong late 2000s pinapawisan ng malamig si Putin dito, parang galing sa masamang panaginip. Kakapasok lang ng NATO, malapit sa kanila. Noong 2008 handa na ring sumali ang Georgia, tulad ng Ukraine, susunod na. Ano ang magiging sagot ni Putin? Sa isang palabas sa hapon, pumasok ang mga tropang Ruso, hinati ang Georgia at sinakop ang Abkhazia at South Ossetia. Hindi tinatanggap ng NATO ang mga bansang may alitang hangganan, kaya nahinto ang pangarap ng Georgia. Parehong rehiyon ay nananatiling kontrolado ng Russia. Rubles, pasaporte at Moscow ang ginagamit na phone code. Nawala ang 20% ng lupa ng Georgia, parang nawalan ka ng 1/5 ng bahay pero nagbabayad ka pa rin ng upa. Kung saan naroon ang tropang Ruso, doon din nagkakaroon ng abuso, aresto, pahirap, pagnanakaw at pagkakakulong ng mga pamilya. Parehong taktika, mas malakas lang ngayon, kaunting okupasyon dito, ilang parusa doon. Ito ang bersyon ng Moscow ng isang rewards program, pero may mas kaakit-akit pang mga lugar sa gitnang Asya. Numero 4, Kazakhstan. Pagkatapos mabuwag ang Soviet Union, isang bansa lang ang natirang may hangganan sa Russia. Kazakhstan, ang ika-9 na pinakamalaking bansa sa mundo. Mahigit 4,700 milya ang haba ng kanilang hangganan, mas mahaba pa sa radius ng mundo. Kung ipinagmamalaki ang hangganan, parang toxic ang relasyon ng dalawa. Buti na lang para sa Moscow, halos walang tao sa hangganan. Kapatagan, patag at mahangin, parang paradahan na madaling depensahan. Agad mong makikita ang paparating na gulo, kahit malayo pa, pero hindi talaga umalis ang Rusya. 80% ng pag-export ng langis ay sa Russian pipeline dumadaan. Moscow rin ang may-ari ng 1/4 ng uranium nito. Walang mas nagpapakita ng tiwala kundi ipasa ang nuklear na armas sa kapitbahay na may galit na problema. Pinag-uusapan ng Astana ang pag-diversify at pakikipagkaibigan sa China at kanluran, pero iba ang sinasabi ng mga numero. Tumaas ng husto ang kalakalan ng Astana at Rusya noong 2022 at 2023 kaya tila hindi umaalis sa dating imperyo. Hindi lang ekonomiya ang kahinaan ng Kazakhstan, kundi pati kultura rin. 15% ng populasyon ay etnikong Ruso, karamihan sa Hilaga. Hindi lang karaniwan ang wikang Ruso, opisyal din ito. Mahigit 80% ng mga mamamayan ang mas gumagamit nito kaysa sa Kazakh araw-araw. Parang pinapatakbo mo ang bansa mo sa pananaw ng iba. Sinubukan itong pigilan ng gobyerno. Lumipat sila mula sa Cyrillic papuntang Latin na alpabeto. Noong 2017 ipinagbawal ang wikang Ruso sa mga pagpupulong ng gabinete. Pero malalim ang impluensya. Daang taon na ang binilang. Hindi mo basta-basta mabubura ang Moscow. Sa mga keyboard, silid-aralan, playlist, baka bagsak na ang imperyo, pero okay pa rin ang spell checker nito. Para kay Putin, hindi talaga banyaga ang Kazakhstan. Parang nawawalang file lang ito sa mga Soviet archives. Bahagi ng makasaysayang Russia. Parehong inaangking teritoryo ng Ukraine at Belarus, ayon sa kanya. Hindi naman talaga magkakahiwalay na bansa, kundi maling guhit lang ng hangganan. Di ba? Papel lang yan. Sa mundo ni Putin, ang wika ay katapatan at ang pamana ay pag-aari. Kung ganon, kalahati na lang ang Kazakhstan sa pag-uwi ngayon. Nakailag ang Kazakhstan sa espesyal na operasyon sa magalang ng ngiti at pag-iwas ng tingin. Kung tumagilid ito pakanluran, handa na ang script. Protektahan ang nagsasalitang Ruso. Pag-isahin ang pamilya. Pareho lang ito ng kwento sa Ukraine. Naghihintay lang ito ng panibagong simula sa steppe at lampas pa roon. Ang lupain na minsang nagpabagsak sa Russia bilang pangatlo, Mongolia, ang hangganan ng Russia sa Mongolia ay mahaba, halos 2,200 milya, halos kasing layo ng London hanggang Cairo. Walang katapusang kapatagan ang nagpapaalala ng nakaraan sa mga general ng Russia. Pwede mong pasalamatan si Genghis Khan at ang masisipag niyang hukbong Mongol para dyan. Lumabas sila mula sa mga kapatagang ito na parang bagyo at nilampaso ng todo ang medieval na Russia. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin siya sa yabag ng kabayo. Hindi lang sinakop ng mga Mongol ang Russia, pinatahimik pa nila ito ng 200 taon. Ngayon, sa kanluran na ang mga kinatatakutan. Hindi na nag-aalala ang Russia sa mga mangangabayo.
Tahimik ang relasyon ng Russia at Mongolia dahil kailangan. Dahil napapalibutan ng Russia at China na may mahabang alitan, natutong makisama ang Mongolia at magpakita ng magandang pakikitungo sa magkabilang panig. Noong Setyembre 2025, nakisali ito sa Russia at China sa joint training sa hangganan. Ito ang diplomatic na paraan ng pag-upo ng dalawang ex na nagpapanggap na okay sila. Pero kahit ganoon, makakahinga pa rin ng maluwag ang Mongolia, maliit ito, walang masyadong tao, at wala itong gaanong yaman. Ayaw ng Moscow na maging bahagi ng Imperyong Ruso. Hindi rin ito nalunok ng Union of Soviet Socialist Republics. Kaunti lang ang mga Ruso at mas kaunti ang mga Tsino. Heograpiya ang depensa nila, pero sa kabila ng Mongolia, iba na ang kwento. Isang kapitbahay na sumasalamin sa sariling hinaharap ng Rusya, lumiliit, nag-iisa, at binabagabag ng nakaraan. Pangalawa, Hilagang Korea. Humigit kumulang 12,000 sundalong Hilagang Koreano ang lumaban para sa digmaan ng Rusya sa Ukraine, pero hindi sa Ukraine mismo. Mukhang may limitasyon din si Kim Jong-un. Ayon sa British Broadcasting Corporation, humigit kumulang 50,000 pang Hilagang Koreano ang ipinadala sa Rusya bilang mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga kalagayang parang alipin. Libreng paggawa para sa ekonomiyang pandigma, human outsourcing, estilong Pyongyang, milyon-milyong Ruso sa harapan, walang sahod, reklamo o implasyon. Si Putin nakakakuha ng tao, si Kim ng papuri. Ito ang pinakanakalulungkot na internship program sa mundo at naging mapagbigay si Kim hindi lang sa lakas tao. Nagpapadala ang Hilagang Korea ng rocket at artillery shells at mas mabilis gumamit ng bala ang Russia kaysa sa mga uso sa TikTok. Ang kalidad, sabihin na lang nating retro. Kalahati ng bala sumasabog pagtama, yung iba parang nag-day off lang. Yung hangganan nila halos di mo makita sa mapa, 11 milya lang sa tabi ng ilog Tumen, pero biglang naging abala. Noong Mayo, inanunsyo nila ang unang 10 lane na tulay para sa 300 sasakyan at 3,000 tao araw-araw. Bagong makintab na friendship bracelet na gawa sa konkreto, hindi libre kay Putin. Kapalit nito, nakuha ni Kim ang isang mutual defense pact, sandamakmak na pera mula sa Russia, at malamang pati ilang spy satellite tech para sa palpak niyang space program. Ayos na deal kung hindi mo papansinin ang paglabag sa karapatang pantao. Samantala, si Putin na dating superpower, ngayon ay umaasa na lang sa bansang hirap magpanatili ng sariling kuryente. Pero heto ang twist, ang pinakakapanapanabik na hangganan ng Russia ay hindi sa Europa o Asia. Numero 1 ang nakatagong hangganan ng Russia. Ilang bansa ba ang katabi ng Estados Unidos? 2, tama ba? Mali. 5, 3 ay maritime. At isa doon ay Russia. Makitid na bahagi sa pagitan ng malaking at maliit na Diomed Islands, kung saan nagkakaharap ang bukas at kahapon sa kabila ng international dateline. Noong unang bahagi ng 2024 nilagdaan ni Putin ang isa sa mga pinakakakaibang batas niya, kahit pa sa pamantayan ng Kremlin. Inatasan nito ang mga opisyal na hanapin at protektahan ang mga dating ari-arian ng Imperyong Ruso o militar ng Union of Soviet Socialist Republics. Hindi pinalampas ng mga vlogger ang pahiwatig. Baka oras nang bawiin ang Alaska. Hindi direktang binabanggit ni Putin, pero nahuhumaling siya ngayon sa Arctic. Parang tinitingnan niya ito gaya ng lalaking minamasdan ng ex gamit ang binoculars. Ang natutunaw na yelo ay nagbubukas ng bagong ruta ng barko, oil field at mineral. Isang gold rush na naghihintay mangyari. Isang problema ang Estados Unidos. Ang mga barko at bomber ng Rusya ay nagpapatrolya na sa malapit. Nagkaroon ng siyam na pagharang ng United States mula Enero hanggang Setyembre ng 2025. Patunay sa isipan ni Putin na ang Alaska ay medyo Ruso pa rin, medyo nailigaw lang, pero hindi walang depensa ang Alaska. Siyam na base ng United States na may F-22 at F-35 ay handa. Hindi ito ang ideal na lugar para sa rematch. Siguro panahon na para kay Putin na tigilan ang pagsilip sa bakod ng iba at seryosong tingnan ang sarili niyang bakuran. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong talaga yon. Salamat, magkita tayo ulit sa MatPack.